Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na dyan with evidence. Grabe naman, Chis Escudero. Senate President Chis Escudero. Grabe ang ginawa mo. Hindi mo pinirmahan ang contempt order ni Ambassador Marcos Lacalinaw. Bakit? Anong point mo? Amy Marcos nagalit. Sabi ng netizen, itong si Chis Escudero, tuta ni Liza Marcos. Grabe, no? Na-contempt na nga sa Senado. Pina-contempt ni Bato. Approved ni Aime. Hindi pinarmahan ni Chis Escudero. Bakit, Chis? Nandun ka ba sa Senate hearing? Isa ka ba sa gumigisa ni Ambassador Lacalinaw para hindi ka pumirma? Anong rason mo? So, hindi ka pumirma kasi hindi mo nakitaan na hindi dapat i-contempt si Ambassador Lacalinaw. So, yung pag-contempt ni Bato at ni Amy Marcos, walang bearing yun. So, parang gago lang ang mga senador doon na umupo at ginisa at nag-imbestiga. So, parang naglalaro-laro lang sila. Naku, Chis Escudero, wake up. Akala namin magaling ka. Sabi ni Senator Amy Marcos, mga kabibig, I am extremely disappointed by the decision of the Senate President Chis Escudero not to sign the contempt order issued by the Senate Committee on Foreign Relations against Ambassador Marcos V. Lacalinaw. As a result of the inexplicable decision on the Senate President, Ambassador Lacalinaw is free to walk hours after the blatantly lied under oath over and over again to the committee. The lies were so clear that I fail to comprehend why the Senate President, who is a lawyer, fails to see them. I am sure that I do not need to remind the Senate President that the contempt power of the Senate is premised on the institution's very own self-preservation. How can the Senate ensure its survival and effectiveness if people can lie under oath before the institution without any consequence? This decision by the Senate President is an insult to the Senate Committee on the Foreign Relations and on fraud to the integrity of the institution he leads. So yan na, lumabas na. Nandismaya si Amy Marcos kasi hindi pinirmahan ang contempt order laban kay Ambassador Marcos V. Lacalinaw. Malakas kasi yan. It means may kinakapitan itong Ambassador Lacalinaw, mga kabibig. Naku, sino kaya ang... Naku. If you still remember, ito ang nangyari, kabibig, kay Ambassador Lacalinaw. Ano ba? Bakit siya na-contempt? Ano ang rason kung bakit siya na-contempt? So, panoorin natin itong investigation kahapon na palagi siya nagsisinungaling. Oo, kabibig. At parang nagagalit na ang mga senador. Ito na. So why did you sign in behalf of the Philippine government if you weren't representing the government and you were representing Interpol? Medyo mataas na ho kasi yung ano noon pagod na din kami. Tapos ang request ng ICC staff that time nagre-request sila na kunin na ng medical team. Hindi ho kasi ma-perform yung medical assistance to the former president. Yun ho yung dahilan yan. Ang dahilan, pagod kayo? Hindi po, nagkakagulo na din ho nun. Mataas na din po yung sitwasyon. Pakisabi ng totoo. Opo. We're all under oath. Yes, ma'am. Ang mataas na rin. Paliwanag mong maigi. Representative ka ba ng Pilipinas or representative ng Interpol? Pipili ka lang. Nirepresent ko po ang Interpol NCB Manila. So mali itong papel na to. Sabihin mo sa akin. Yun hong... Kasi nag-iiba. Isa sinungaling, isa totoo. Yun hong clear ho sa ICC. Pwede kong linawin lang. Siguro hayaan muna natin. Hayaan natin na ipaliwanag. Alam naman niya eh.
Yeah. So why did you sign in behalf of the Philippine government if you weren't representing the government and you were representing Interpol? Medyo mataas na ho kasi yung ano noon eh, pagod na din kami. Tapos ang request ng ICC staff that time nagre-request sila na kunin na ng medical team. Hindi ho kasi ma-perform yung medical assistance to the former Klaro president. magsisinungaling ka Yun dong. ho yung dahilan yan. Ang dahilan, pagod kayo? Hindi po, nagkakagulo na din ho nun. Mataas na din po yung sitwasyon. Pakisabi ng totoo. Opo, We are ma'am. all under oath. Yes, ma'am. Ang mataas na rin. Paliwanag mong maigi, representative ka ba ng Pilipinas or representative ng Interpol? There. O, di ba? Tapos itong video na ito ng pag-contempt ni Senator Bato de la Rosa kay Lacalinaw. Panoorin natin ha. Ito yung kabibi ko. Ito yun. Misleading eh. Kanina pa, yung sinasabi mo na hindi mo alam na hindi pala siya dinala sa competent court, competent judicial authority. Hindi mo alam. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam. I'm giving you a chance. Opo. Ano po yung Mr. Senator ko? Ano po yung nabanggit ko kanina? Yun po. Nandoon ka the whole time, galing sa tube hanggang doon sa Villamor. Nandoon ka. Hindi mo pa rin alam na hindi siya dinala sa judicial authority. Yes, Mr. Senator. Hindi mo alam. Yes, Mr. Senator. So you're lying. You're lying. Madam Chair, I move to set in contempt Ambassador Lacanilaw. Last chance, hindi mo alam if nilabas sa Villamor si PRRD? Hindi mo alam? Hindi po, Madam Chair. Okay, there's a motion to cite you in contempt. I have to affirm. There being no contrary motion, we uphold the motion to cite Ambassador Marcos Lacanilaw in contempt. Thank you, Madam Chair. I'm giving you the chance already kanina. Sabi ko nga, ayaw namin gamitin yung power to contempt dito, to cite in contempt, pero halata na nagsinungaling ka. Nasa dokumento harap-harapan na po. Mahirap naman yung ganito, konting respeto po. Again, may I clarify again, please? Ma'am, it's an extradition form. That's why the questions are answerable by another jurisdiction, but not our jurisdiction. So it's very hard to answer something that works in a different manner. Bakit? Hindi nga sir, ang tinatanong namin sa kanya is kung nandun mo siya the whole time, hindi mo niya, alam niya na hindi dinala si President Duterte sa isang competent court. Kung sabihin niya, hindi niya alam. Kaya ho Siya nga nag-suffice. nagsabi na siya nag-oversee sa operation. Tama, go ba Tapos po? hindi niya alam na kung dinala o hindi. I hope we can consider the contempt citing because, sir, kaya ho nag-suffice a certification of Kanina pa Prosecutor kami General. nagre-reconsider, Secretary Boying. at Pero saka kaya ho wala na nag-suffice po namin. sa ICC, kaya tinanggap nila yung certification po Boying. ng DOJ is because under their system of government, under the system of the ICC, ang prosecutor is competent judicial authority. That's why it's very foreign to Ambassador Lacanilaw. Hindi naman ho madaling malaman yan until ho pinaliwanag yan ni Justice Ascuna sa atin. Ay, Na hindi magkaiba naman, po talaga hindi naman ang pagtingin. hindi naman kailangan maliwanagan national. Sabi naman national ang liwanag naman po nun. Balikan na lang natin si General Torre. General Torre, ano ba talaga yung dahilan kung bakit nagmamadali? Sinabi mo na hindi naman Madam Chair, you have ruled already the citing contempt. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, if Yes, you the may, ambassador is cited in contempt. I'm sorry. Go? Yun. Yun mga kabebe. Pero, hindi pinirmahan ni Cheese Escudero ang cite in contempt. Bakit, Cheese? Anong rason mo? Ito, nadismaya si Senator Amy Marcos. Itong sabi ni Senator Marcos,
Statement of Senator Amy R. Marcos on the release of Ambassador Marcos Lacalinao. Ambassador Marcos Lacalinao has now been released despite being cited in contempt for lying and giving misleading statements on the arrest of former President Rodrigo Duterte. As expected, Senator Chis Escudero refused to sign the contempt order, just like he refused to sign the subpoenas. O, tingnan nyo. This time, he went even farther. He ordered Lacalinao's release in spite of the ambassador's blatant and repeated lies before the Senate Committee on Foreign Relations. This isn't just disappointing, it's dangerous. When the Senate's authority is ignored this openly, what's the point of investigations? What's the point of truth? We're setting a terrible precedent, and it won't be the last. Hindi nyo kabibig. Sabi nila wala namang yung ano ni Aimee, wala yang bearing for me malaking tulong itong ginawa ni Senator Aimee para malaman natin kung sino talaga ang nag-utos, kung bakit nila ginawa ito kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kahit sabihin natin si Pangulong Duterte ay nasa Hague na ngayon, hindi, malaking tulong ito. Kasi kung magkaroon ng, of course naman, magkaroon ng ICC interrogations doon, kasuhan, pwede itong magamit ni Pangulong Duterte as ebidensya, as solid evidence na talagang puwersahan ang pagdakip sa kanya, ang pag-surrender sa kanya, ang pag-aresto sa kanya, at paglipad niya sa Hague. Baka ito ang gustong ipakita ni Amy Marcos na pwede itong Senate inquiry, Senate hearing, na pwedeng maging malaking ebidensya na makatulong kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte para makabalik sa bansa. Yung iba kasi sinasabi, ay nako, drama lang yan ni Amy. Hindi mo na gets ang pino-point out ni Amy Marcos aside from helping the Duterte, because ito lang kayang magawa ni Amy Marcos eh. Ito lang yung kayang pwedeng maitulong ni Amy Marcos eh, kasi hindi na niya hawak ang kapatid niya eh. Iba na ang mga nakapalibot sa kapatid niya eh. Hindi na nakikinig si Bongbong Marcos sa kanya eh. So ito lang yung paraan na nakikita ni Amy Marcos para tulungan ang mga Duterte. At itong Senate hearing pwede isang malaking ebidensya na pwede lang i-present doon sa ICC para makauwi si Pangulong Duterte. Di ba mga kabibig? Nag-gets ko na ang point ni Amy Marcos eh. Hindi niya pinabayaan ang mga Duterte. Oo, nagkamali ang Marcos, si Bongbong Marcos. Kaya nga gusto niyang ituwid. At ito lang yung paraan niya na pwedeng ituwid niya. Hindi ito for election. Gusto lang ituwid ni Amy Marcos ang nagawa ng kanyang kapatid na nakakahiya. Sana, kung meron pang Senate hearing susunod, sana hihingi ng tawad si Amy Marcos sa sambayanang Pilipino. Na ito ay nagawa ng kanyang kapatid at gusto lang niyang ituwid ang nagawa ng kanyang kapatid. At baka sabihin ni Amy Marcos na incompetent ang kanyang kapatid. So yun ang kapatid, ang kabibigan nating Leaders Labag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.